Hello, welcome back po sa ating channel at thank you sa mga bago nating subscribers. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag niyo pong kalimutan na pindutin na subscribe button at ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong video. So guys, ngayon pag-uusapan natin ay tungkol sa ating lifeboat. So bago tayo magsimula, dito po sa ating channel, video section, marami po tayong video dito. At baka po meron kayong matutunan dito. So i-browse nyo lang po sa ating channel, video section. So guys, punta na tayo sa ating topic tungkol sa lifeboat at bakit po tayo or yung ibang crew ay naaasar sa tuwing magpapadrill si Kapitan O. Naaasar tayo dun sa mga kapitan na mahilig mag-conduct ng drill, lalo na dito sa abandoned ship drill. So guys, meron akong dito mga sample picture ng mga drill namin dati. So sa nakaraan kong barko, so ipapakita ko sa inyo yan. So guys, kung kayo po ay bago pa lamang magsisiman or hindi pa kayo naka-experience na sumampa ng barko, ang atin pong lifeboat is sa normal na yung mga common natin is dalawang lifeboat sa mga merchant vessel po. So ito po yung example natin ng ating lifeboat. So pabor starboard po yan, o yung port side, starboard side, meron po tayong lifeboat. So may mga barko naman po na iisa yung lifeboat, yung free fall lifeboat. So yung pag-uusapan natin po is dito sa ating dalawang lifeboat. So kabilaan po yan, pabor starboard. So ito pong lifeboat natin ay nakasecure dito, at ang naghahawak po sa kanya, ang nagsisecure po dito sa ating lifeboat is yung mga kable at yung puro po bakal po yan. Sa madaling sabi po, lahat po ng naghahawak dito sa ating lifeboat ay lahat po ay bakal. Then yung pinaka-lashing niya or yung mga nagsisecure sa kanya is kable po yan. So bakal din po yan. So ito po yung paliwanag ko po dyan bakit may mga kapitan na mahilig magpababa ng lifeboat or magpa-waterbound ng lifeboat, mahilig mag-test ng lifeboat. So guys, imagine niyo po yan, lahat ng nakakonect sa kanya, lahat ng nagsisecure sa kanya is lahat po yan ay bakal. Imagine niyo po na yung lifeboat natin is hindi natin na-test ng for example 3 months or higit pa 4 months, 5 months. Imagine niyo po kung ano mangyayari doon sa mga bakal or doon sa mga kable na naghahawak sa kanya para may secure. So yun po, siyempre lahat po yan ay kinakalawang. So pag kinalawang yan, magi-stack po yan. So for example po, bibigyan ko kayo ng senaryo. Biglang nagkaroon ng emergency. Kailangan natin ng mag-abandon ship. At yung ating lifeboat is hindi na ibaba ng 6 months. So nagkaroon ng sunog or lulubog na yung barko, kailangan natin na mag-abandon ship. So ang first po natin na option ay pumunta sa lifeboat at i-lower yung lifeboat or ibaba yung lifeboat at maglagay ng ating accommodation ladder, then sasakay tayo sa lifeboat. So imagine niyo po sa kalagitnaan po ng ating emergency, pag lower niyo po ng lifeboat is hindi niyo po na ibaba yung ating lifeboat dahil nagkaroon po nag-stack po yung ating lifeboat or yung ating mga launching equipment. So hindi po maibaba yung lifeboat. So guys, ano pong mangyayari sa atin? Ang lifeboat po natin is yan po ang ating primary means of abandon ship. So ibig sabihin, kapag kailangan natin na umalis, mag-abandon ship, yan po ang unang-una natin gagamitin, lifeboat. Ang secondary po natin is yung ating life raft. So sa tingin nyo po, alin po yung mas safe kung naabutan po tayo ng emergency sa malayong lugar or sa karagatan? For example, nasa Pacific Ocean tayo, nasa Atlantic Ocean tayo, nasa kalagitnaan tayo ng dagat.
At imagine niyo po na kung walang makakita sa atin na ibang barko, kung saan tayo mas magiging safe at saan tayo tatagal, sa lifeboat or sa ating mga life raft. Syempre po, ang sagot po ay sa lifeboat. Kaya yun na din po yung sagot natin dun sa mga nagtatanong at naaasar dun sa ating mga kapitan na kung bakit may mga kapitan na mahilig magpababa ng lifeboat or mahilig magpa-drill. So, yun po ay lahat po ng ginagawa ni Kapitan is pabor po sa atin yan. Mas magiging handa po tayo in case of emergency. Yung equipment natin, yung abandon ship procedure natin is madali natin magagawa dahil palagi natin ginagawa sa drill. At yung mga lifeboat natin is palaging ready at siguradong hindi mag-i-stop in case of emergency. So yun lang po, sana may natutunan kayo sa ating video. Sana po supportahan nyo yung ating channel at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong video. Thank you and God bless.